Bukod po dyan sa mga sakripisyo na yan ni Brother Eli na paghahanap buhay, maitaguyod ang gawain, talagang sariling bulsa, kumakayod para maipantustos sa pangangasiwa sa mga kapatid. Bukod dyan, siyempre hindi naiiwasan na ngayon ang dami, lalo na nagagalit sa kanya. Noong mga panahon na yon, kapatid na boy, meron na po bang mga nagagalit din sa pangangaral ni Brother Eli? Itong mangyayari ngayon, ano na lang yan, history repeat itself na lang yan eh. Bakit po naman yan nasabi? Dahil nung araw pa na marami nang bumabanat kay Brother Eli na yung mga ministrong sabihin na natin mga iglesia ni Cristo noon pa nung makilala si Brother Eli na nangangaral sa Pampanga inaano niya inaatake nila si Brother Eli atake kayo ikaw ng atake sa abulo tinan mo ikaw ang panugtog mo gitara kami organ. Brad Boy, meron po kami ipapapanood sa inyo. Tingnan po ninyo kung may matatandaan kayong ganitong tagpo sa buhay ni Brother Eli. Kahit buhay pa ang manganib ay hindi iindahin, maihayag lang katotohanan sa sambayanan. Ginoong Tucker! Ginoong Tucker! Pagkakataon mo na ngayon para ipagtanggol ang iglesia mo! Ang nakasulat kasi sa Biblia, sa 2 Korinto 9:7, ito ang nasusulat. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Bakit? Ha? Bakit? Dahil iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang iglesia ni Cristo. Nagbibigay sila dahil sa kailangan Meron silang Santa Cena sa umaga na wala naman sa Biblia. Wala sa Biblia yon. Kahit anong gawin nyo, wala sa Biblia. Kung paanong nung araw ang bayan ng Diyos ay walang inuurungan sa diskusyon, ipagtatanggol nila ang aral na kanilang sinampalatayanan. Hanggang ngayon, nananatili ang paninindigang yan mga kapatid, ang ating pagtitiwala, wala tayong urungan pagdating sa aral ng Diyos. Taong 1974 ng Tambangan at bugbugin si Brother Eli ng 5 diakono ng Iglesia ni Cristo sa Guagua, Pampanga. Mama, binubugbog! Ay, Mama, binubugbog! Narito pa rin sa aking puso ang pagnanais na sukdang ikamatay ko, mapatunayan ko lang sa Pilipinas, may tunay na Diyos at may tunay na relihiyon.
Brad Boy. Ay, nakakatakot po talaga ng araw. Kasi live talaga yung ano eh. Ba't yung tiyempo na yun, mga kapatid, bakit noon kaya parang natunugan nila na wala kasama si Brad Eli hindi rin ako nakasama sa kanya noon eh. Na-tsempuan nila Na-tsempuan talagang, siya nag-iisa talaga. Kaya nadali siya ng mga diakono na iglesia ni Manalo. Mabuti, hindi pa po nila naituloy ng talagang... Oo. Ay, marami na po. Mga attempt sa kanya doon sa Binauganan Tarlac. Ayun, nandun ako nung tapatan kami ng iglesia ni Manalo ron. Nung nagpupulong kasi kami, mabunga yung pulong, marami nakikinig. Nung malaan nila, pinapatan kami ganun. Ano nangyari? Lumayo kami ng mga 500 meters. Sumunod yung mga tao sa amin. Ang ginawa nila, tumawag ng mga miyembro nilang pisiko do. Oh. Kunyari, pinalitan nila, wala kaming permit. Sinasama nilang pilit si Brad Eli. Mabuti na lang yung mga taong baryo, pinalibutan si Brad Eli, hindi siya nadamp. Ayun. Yung pong mga ganong mga panganib na nasuong ni Brother Eli, hindi ba sabihin nating nakapagpaduwag sa kanya sa inyong nakita sa kanyang naging, ano ba ang tawag dito? Kung yung kanyang naging tugon dun sa mga nangyari sa kanya na yon, hindi ba yun nakapigil sa kanya para magpatuloy sa pangangaral at pag-aakay sa mga kapatid? Ayun nga ang nagpatibay sa akin eh. Dahil nakita ko siya na kung paano ang tapang ni Capna Perez, ganun din siya. Basta patayin mo na siya sa tungkulin niya, hindi siya matatakot. Kundi siya mamamatay. Ganun ang nakikita kong paninindigan ni Brad Eli. Ayan po. Maraming salamat po, kapatid na boy. Napakaraming mga bagay na nailahad ninyo sa kapakinabangan ng ating mga kababayan at mga kapwa-tao. Thank you po. At salamat din po. At magpirmi kayo sa panonood ng Dating Daan. Nakakita na po kayo, mga kababayan, ng isang tunay na pagsasama-sama. Na walang kaplastikan, walang karubihan. Ang tunay na turo po dito ay tunay na katwiran ng Diyos sa Biblia. Ganyan po ang paninindigan ng samahang ito. Magandang gabi po sa inyo lahat.